Naranasan mo na ba na ikaw ay nanalangin at tila yung panalangin mo ay hindi nakarating sa Panginoon? Parang pakiramdam mo may kulang? Or talagang tila lang wala kang nararamdaman na affirmation, na confirmation mula sa Panginoon? Pues sa araw na ito, pag-aralan natin kung papaano manalangin sa kaparaanan ng ating Panginoon. Ang ating talatang pag-aaralan sa araw na ito ay hango mula sa First Chronicles chapter 4 verse 10. And it reads, Now Jabez called on the God of Israel, saying, Oh, that you would greatly bless me and extend my border, and that your hand might be with me, and that you would keep me from harm so that it would not hurt me. And God brought about what he requested. May the Lord add blessing to the reading of His Word. Dito sa ating binasang talata, kapansin-pansin ang panalangin ni Jabez na kung saan ay nanalangin siya para sa kanyang sarili, para sa pagpapalawak ng kanyang gawain, at ang presensya ng Panginoon na mananahan sa kanya, at ingatan siya mula sa anumang uri ng kapahamakan. Napakaganda ng kanyang panalangin at makikita natin na ang kanyang panalangin sa huling bahagi ng talata 10, makikita natin God answered his prayer. Ngayon, ang tanong natin, ano ba yung kanyang sikreto? Ano ba yung kanyang formula na kung saan ay lahat ng kanyang idinulog sa Panginoon, sa kanyang pagpapanalangin ay inaffirm ng Panginoon at sinabi ng Panginoon, anak, sagot ko lahat yan. Napakaganda, ano po? Sa ating pagpapatuloy, nais ko kayong dalhin doon sa aking naging obserbasyon. Kapansin-pansin ang talata na kung saan ay kinabilangan patungkol sa buhay ni Jabez. Po, ang bahagi pong ito ng unang kronika, mapapansin po natin, nagsimula ito patungkol doon sa salinlahi mula kay Adan hanggang patungo doon sa buhay ni David. At ang kwento patungkol kay Jabez ay matatagpuan natin po doon sa kalagitnaan ng genealogy na ito. Kaya makikita natin may itinuturo sa atin dito ang ating Panginoon. Bakit sa lahat po ng nasa genealogy na ito ay nag-stand out po si Jabez? Ang sabi po sa talata 9, Jabez was more honorable than his brothers, and his mother named him Jabez, saying, Because I give birth to him in pain. Dito natin makikita na sa simula't simula pa lamang, ang kanyang lakarin sa Panginoon, si Jabez ay sumusunod sa panukala ng Diyos. Si Jabez ay nagmalakad ayon sa kalooban ng Panginoon. Si Jabez ay kilala bilang isang tao na mayroon pong paggalang sa Panginoong Diyos at ganun din po sa kanyang kapwa. Kaya nga po ang sabi po ng talata, he is an honorable man, more honorable than his brothers. Ibig sabihin po nung talagang kapansin-pansin yung kanyang buhay. Kaya po patuloy po tayo sa ating pong aralin na kung saan ay bakit po siya nagkaroon po ng ganong lakas ng loob sa kanyang pagpapanalangin. Bakit ganun po yung tibay po niya? Mapansin po natin ang una niyang hiningi sa Panginoon ay, Lord, may you greatly bless me. Pagpapalain mo ako, Panginoon. Yun po yung kanyang unang hiningi sa Panginoong Diyos. Unang tingin, tila makikita natin, napaka-selfish naman ni Jabez. Bakit siya muna, sarili muna ang kanyang hiniling sa Panginoon na pagpapalain? Bakit po? Sapagkat alam po niya ang kanyang tatayuan sa Panginoon. Sa kanyang paghiling po ng pagpapala sa kanyang buhay, ito po ay magiging kagamit-gamit para sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. Kaya yun po yung kanyang basihan, yun po yung lakas ng loob na paghiling sa Panginoon, Lord, bless me. Panginoon, pagpapalain mo ako. At ang sumunod na bahagi ng kanyang panalangin, hindi lamang po na pagpapalain siya, sabi niya po, Panginoon, extend my border. Palawakin niyo po yung aking pong gawain. Palawakin niyo po yung impluensya po ng aking pong paggawa. Yun po yung kanyang hinilingi. Bakit po? Sapagkat alam po niya na pagpapalawak ng Diyos ng kanyang gawain, mas marami pa po makakilala sa Panginoon. Mas marami pong makakaranas ng kabutihan ng pag-ibig ng Diyos. Ang sumunod po ay napakaganda din po. Ang sabi po niya,
that your hand might be with me. Panginoon, kailangan ko po yung inyong presensya. Panginoon, kailangan po ikaw po magpamalas na ikaw ang aking kasama, Panginoon. Hindi po ako gumagalaw sa pamamagitan ng aking personal na kalakasan, ngunit ako po ay gumagalaw sapagkat ikaw po ang aking kasama. Ikaw po yung aking kasangga. Napakaganda po. Kaya ang sumunod po, ang sabi po niya, Panginoon, ingatan niyo rin po ako. Keep me from harm so that it would not hurt me. Ano po yung kanyang hiling po rito? Ilayo po siya ng Panginoon sa anumang uri po ng kapahamakan. Pero kung ating susuriin, ang kanyang panalangin patungkol po sa pag-iingat laban sa kasamaan, laban po sa mga pagsubok, ay yung kanyang sarili. He was praying that saying to God, Lord, protect me, even, Panginoon, ingatan niyo po ako sa aking personal po na yabang. Panginoon, ingatan niyo po ako sa personal po na mga naisin na hindi po ayon sa inyong kalooban. Yun po yung kanyang hiling. Hindi lamang po sa humiling ng proteksyon ng pag-iingat mula sa mga impluensya na sa kanyang paligid, ngunit sigit sa lahat, hiniling niya po sa Panginoon na ingatan yung kanyang puso upang siya ay makapagpatuloy sa kanyang lakarin, sa kanyang paninilbihan sa Diyos, sa kanyang pakipagdiig sa Panginoon sa pang-araw-araw na kanyang buhay. Kaya nga po, hindi po katakataka, tugon po ng Panginoon sa kanyang panalangin, and God brought about what He requested. Malinaw po yun. Wala pong supply yung kanyang panalangin. Tiniyak po ng Panginoon na tugunin yung kanyang panalangin sapagkat tulad nung napansin po natin, ang sentro ng kanyang paghingi sa Panginoon, hindi para sa kanyang personal na interes, hindi para sa kanyang personal na luho, subalit dito ay para sa lalim ng kanyang lakarin sa ating Panginoong Diyos. Kaya harinawa yun ay maging paalala po sa atin. Minsan suriin po natin, bakit po aking panalangin hindi ako nagkakaroon ng breakthrough? Yung aking panalangin tila walang affirmation. Although alam naman po natin kapag nananalangin po tayo, marami pong dahilan ng Diyos kung bakit po hindi po niya tinutugon. Alam naman po natin po yun, di po ba? Una sa lahat, maaaring sabihin ng Panginoon, anak, hindi pa timing. Just wait for the timing. Or maaari namang sabihin ng Panginoon, anak, hindi makakabuti sa iyo yung iyong hinihiling. At dito po makikita din po natin na tulad ng nangyari po kay Jabez na kung saan ay kapag tama yung ating puso, mayroon po agad tayong katiyakan. Mayroon po tayo agad na affirmation na ang Panginoon sa ating pagpapanalangin ay kikilos at kikilos. Bakit po? Sapagkat ang Diyos natin, number one, ay all-knowing. Ang ating Diyos, number two, ay makapangyarihan sa lahat. Number three, ang ating Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Kaya ang Panginoon natin ay kikilos at kikilos para i-mold niya po yung ating character. Maging kawangis po natin ang Panginoong Hesus na siyang dahilan kung bakit po tayo nagkaroon po ng kaligtasan ng buhay na walang hanggan. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat sa buhay po ni Jabez na kung saan amang banal ipinakita niyo po sa amin, wala pong imposible sa iyo, Panginoon. Hinihiling po namin amang banal na bigyan niyo po kami ng pusong katulad po ni Jabez na kung saan po ang aming pong sarili ay aming pong iniaalay sa iyo pong kalooban. Ang aming pong mithiin, Panginoon, ay nakalinya po sa iyo pong patakaran. Ang aming pong buhay, Panginoon, amang banal ay aming pong tinitiyak, Panginoon, naman na alinsunod po sa iyong luubin para sa amin. Maraming salamat, Panginoon Ama. Alam po namin sa aming pong sarili, hindi po namin ito magagawa. Subalit sa pamamagitan po ng pagtanggap namin sa pananampalataya ng iyong bugtong na anak bilang aming personal na Panginoon at manliligtas. At sa pamamagitan ng tulong po ng banal na Espiritu, Panginoon, lahat po ng ito ay aming pong magagawa. Maraming salamat, Panginoon. Amang banal, anuman ang maging bunga ng aming panalangin, anuman ang maging bunga ng aming lakarin, Panginoon o Diyos, ito po ay magbibigay ng kaluguran sa iyong dakilang pangalan. Sapagkat tunay nga po, ikaw lamang ang karapat-dapat ng lahat ng ito. Amen.